Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Medyo nakakabahala ito. Sabi niya, so, in a nutshell, South Korea canceled the financing of infrastructure projects in the PH or in the Philippines because, ito na, capital letters, mga magnanakaw daw kasi kayo. And that is, mga laugh emoji niya, pagka-sarcastic ito. Sino ba yung magnanakaw kasi kayo? Sinearch ko sa Google tungkol sa balita na kinansel lang South Korea ang mga financing. Wala akong makita. So, I don't know. Magaling mag-research itong si Sas. Kaya ito, sinare ko lang sa inyo na ang alam ko, yung Guimaras Panay Bridge ba yun? Ang alam ko, South Korea ang nag-finance nun eh. Tapos, ginastusan pa ng PhilHealth funds. So ano ba yun? Hindi ba itinuloy ng South Korea yung financing dahil nakikita nila yung nangyayaring corruption sa Pilipinas? Ganun ba yun? Magtatanong lang ako. Na-approve na yung loan. I don't know how many billions. Tapos biglang kinuha yung pera natin sa PhilHealth. Doon daw inilagak sa Guimaras Aklan Bridge. I'm not sure yun. Basta may bridge na no. Ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? Magbasa lang ako sa mga comments. People who reacted. 9,400 nag-react, 5,400 tumatawa, 3,500 nag-like, 243 umiyak. So, mixed reaction. Ito, mga comments. Pinay sa Belgium, congratulations BBM. Yes, ito na po ang legacy ng bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos Jr. Bagong Pilipinas, galing yun sa bagong lipunan eh. Ako, bilib ako sa bagong lipunan ng Marcos Sr. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong lahat, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pagunlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas ng magdamag. Madaling araw ay nisilang na umagang namasda. Ngumiti ng pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong lahat, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. When was that song? 1970s. Tinuro sa amin. Hanggang ngayon, memoryado ko pa rin. Bakit? Kasi naramdaman ko yung pagbabago panahon ng Marcos Sr. Kaming mag-asawa, bunga kami kung anong narating namin ngayon, utang namin sa Marcos Sr. dahil pobre ang aming mga pamilya, hindi nila kami kayang pag-aralin sa kolehiyo. Ang Marcos Sr. nag-establish ng maraming state colleges and universities throughout the Philippines. So maraming nakapag-aral na mga pobreng estudyante, kami yun. Sawa ng Diyos, magandang kalagayan namin ngayon dahil sa bagong lipunan, Marcos Sr.
Akala ko, like father, like son. Ano ngayon? Wala. It's the opposite. Grabe. Yung lakas ng leadership ng Marcos Sr., kabaliktaran itong Marcos Jr. Napakahina. Sabi niya, nasyak ako. Hindi ko alam na ganito na ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Nasyak siya sa level of corruption. Why would it take him 3 years to realize na niluluko siya ng kanyang mga nakakapalibot sa kanya? Flood control projects, pinagmamayabang niya last year. Tapos, sabi niya, nandyan. Na-overwhelm lang. Ngayon, na-realize niya, mga palpak, mga guni-guni pala. Inabulis niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ngayon, magbubuo ulit. Inaamin niya na mali yung unang executive order pa lang niya. Mali. Akala niya walang korupsyon na mangyayari sa kanyang administrasyon. So, balik tayo. Kinansel. Ano? Ang South Korea, nakikita, buong mundo, namomonitor tayo eh. Anong mangyayari ngayon sa mga foreign direct investments? Ngayon, nagbiyahe na naman ata siya. I don't know kung tapos na ba yung biyahe niya ng Cambodia. Gastos na naman natin yun. 1 billion pesos ang budget niya for next year. Biyahe lang ng biyahe. Anong napapala natin? Anong return of investment? Wala. Tapos sabi niya, naiyak ako, I am upset. Naawa ako sa taong bayan na naghihirap. Anong naaawa? Siguro naawa siya sa kanya sarili. Dahil nakikita niya, palpak ang first 3 years niya. Gusto niyang bumawi. Paano siya babawi? Investigation, flood control projects. Maganda na ang nasimulan ni Senator Marcoleta. Pag-imbestiga, nagsalita na yung kontraktor. Biglang pinalitan ngayon ng Senate President. Biglang pinalitan ng... So, totohanan ba na talagang gusto nilang ma-unearth ang mga corruption na scandal o may prenoproteksyonan? Magtatanong nga lang naman. So, God save the Philippines. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harbison karong adlaw. So salamat gyud kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga nakarabis namin ani Saging lakatan. saging lakatan. Karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging mga awas na gid mi sa among kalisyon. Salamat kaayo. Sige sir, sipi adayon. Wala sa akin. Wala sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan. So mupod ni ang iya ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mupod ni ang saging ni Manoy Boy
nga pito ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.